So magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Binibini Liza Baleo Auseno at ipagpatuloy natin ang pagsasali ng larangan ng agham at teknolohiya. So dito, ang paglikha ng salita o coining. So noong 1960s, pinangunahan ni na Dr. Rogelio Relova at Engineer Gonzalo del Rosario ng lupon sa agham ng LSTP ang pagbuo ng maugnay talasalitaan. Ang maugnay talasalitaan ay ito ay isang koleksyon kung saan ito ay mga bagong likha na salita na pang-agham. So, may layunin ang maugnay talasalitaan. Ito ay layunin nitong magkaroon ng sariling terminolohiya sa siyensa sa Pilipino. Hindi ito tanggap ng publiko dahil malakas ang impluwensya ng Ingles sa edukasyon. So, alam naman natin ang ginagamit ngayon, hanggang sa ngayon, ang edukasyon ay ginagamit pa rin ang wikang Ingles. Sanay na ang mga tao sa Ingles na technical na salita, kaya mahirap na palitan ang mga bagong salita na iba ang anyo, pagbigkas at pagbaybay ng nakasanayan. So, sa hanggang sa ngayon ay pag gumamit tayo ng salitang Ingles ay mahirapan na talaga ang mga Pilipino na ibahin ang mga salita. So, at susunod naman tayo sa ayon kay Santiago, 1,003, narito ang mga kahinaan ng maugnayin. So, may mga kahinaan pala ang maugnayin na talasalitaan. Una, walang sistema ang paglikha ng terminolohiya buhat sa Pilipino at iba pa kapag wika sa Pilipinas. Pangalawa, lumikha pa ng mga bagong gayong may mga salita namang palasaklo ginagamit. So, pangatlo ay lumikha ng mga bagong salita mula sa katutubong wika at nilagyan ito ng bagong kahulugan. So, ito ay sa maugnayin talasalitaan ay may mga salita, lumikha sila ng mga bagong salita galing sa mga katutubong wika at nilagyan ito nila ng mga bagong kahulugan. So, pang-apat is maraming salitang masyadong mahaba. So, sa maugnayin talasalitaan ay may mga mahahabang salita na hindi natin mawari hindi natin alam kung babasa o nakita ba natin ito, mga salita, or alam ba natin itong mga salita. Binubuhay ang salitang patay. So, dito sa maugnayin talasalitaan ay sa kanila ay binubuhay nila ang mga salitang patay o hindi na alam ng mga tao, hindi na gaano ginagamit. So, susunod na tayo sa kalakasan ng maugnayin ay kay Santiago 1,003. So, may kalakasan naman ang maugnayin ayon pa kay Santiago. So, una, may mga nabuong salita na umaakong sa pangangailangan tulad ng punlay mula sa punla ng buhay na nangangahulugang sperm. So, sa noon ay ginagamitan nila ang example ang punlay. So, alam natin na ang punlay ay ginagamit sa pagtatanim. So, sa kanila ay ang punlay ay mula sa punla ng buhay o ito ay nangangahulugang sperm o buhay, isang buhay. So, pangalawa ay ang paglikha ng mga bagong salita na maaaring pumigil sa labis na paghihirap. So, may maraming mga salita na mga bago na pumipigil sa mga labis na paghihirap o ginagamit na salita na hindi naman gagamit. So, pangatlo is ikinatuwa ng mga di-Tagalog ang paghihiram ng mga salita sa kanilang mga wika. So, ikinatuwa talaga ng mga Tagalog ang paghihirap
Enriquez at Marcelino, 1984. So, ito ay may siyam na pagsasaling wika ayon kay Enriquez at Marcelino. Una, ang direktang hinihiram ng salita mula sa ibang wika, halos pareho ang pagbaybay at kahulugan. So, ang halimbawa nito ay ang salitang perception. Ito ay wikang Filipino, sa English ay perception at naging perception. Sa amnesia naman sa English is amnesia at sa Tagalog naman is amnesia. So sa pangalawa ay ginagamit ang salita ayon sa orihinal na teknikal na kahulugan, pero binago ang baybay pagbigkas para umangkop sa Pilipino. So, ang halimbawa nito is reinforcement. So, parang binibigkas pa rin ito sa wikang Ingles, pero ang pagbaybay nito ay iba. So, reinforcement ay galing sa wikang Ingles na reinforcement at naging reinforcement o sa wikang Filipino. Ang suggestment ay para sa suggestion sa Ingles. So, pangatlo is hiniram mo na ang parirala tapos inayos ayon sa palarilang Pilipino. So, halimbawa nito is social interaction. So, hiniram nila ang parirala mula sa social interaction at tapos inayos nila sa Pilipino na naging social na interaction sa wikang Pilipino. So, pang-apat is isinalin ng literal ang kahulugan ng bawat bahagi ng salita para makabuo ng bagong termino. So, halimbawa dito is paghuhugas ng utak o brainwashing. So, ito ay literal na isinalin nagaling sa Ingles at naging Pilipino at ito ay literal na pagsasalin. Halimbawa nito yung pag-brainwashing o paghuhugas ng utak o paghuhugas ng isip. So, panglima, gumawa ng bagong salita pero kakaunti pa lang ito sa psikolohiya at lisanang pinagtatawanan. Paalala nila Antonio at Inigo Jr. na dapat maging pinusat at sensitibo lalo na sa mga salitang may kinalaman sa sexualidad para hindi maging bastos. So, dito sa panglima na pamaraan ay ipinaalala nila Antonio at Inigo na dapat maging pinutayo at sensitibo sa ating ginagamit na salita. Halimbawa nito ang balitang kalusugan o health news. Kung pinagsama ito at naging Pilipino ay naging balita at kalusugan. Kaya dito ay may maraming naman na mga salita na maging sensitibo lalo na sa pagsasalid o So, panghalim ay pagpapaikli ng mga mahahabang termino gamit ang daglat o acronym dahil sa madaling gamitin. So, alam naman natin na ito ay ginagamit upang mapaikli ang mga salita. Ang halimbawa ay sa NURSU. So, ang NURSU ay NORUSU. So, ito ay naging Negros Oriental State University. So, may halimbawa dito is SR para sa stimulus response. Ang IQ naman para sa intelligence quotient. So, pito ay katutubong paraan sa pagsasalin gamit ang sariling pag-iisip at kultura. Hindi literal na nasalin, kundi hanap ang salitang may parehong diwa. So,
ito ay ginagamitan o hinahanapan nila ng parehong diwa. So, halimbawa nito is pakikisalamuha o social interaction. Ito ang halimbawa ng mga katutong paraan sa paggamit. So, sa pakikisalamuha is ito ay isang kultural na salita na ginagamit natin. So, pang-walo is inuuna ang pagtuklas ng konseptong makabuluhan na sa lipunang Pilipino kaysa basta hiramin ang dayuhang termino. So, dito ay inuuna ang pagtuklas ng konsepto o makabuluhan sa mga salitang lipunang pang-Pilipino kaysa hiramin ang mga dayuhang termino. So, halimbawa nito is pagsusulong ng konsepto ng kapwa sa psikolohiya dahil likas ito sa kulturang Pilipino. So, ang kapwa ay kapwa tayo o yan ay sinusulong ng mga Pilipino. Ito ay isang likas na kulturang Pilipino na salita na ang kapwa. So, pang-siyam o panghuling pamaraan. So, umahango ng salita mula sa ibang katutubong wika sa Pilipinas at isinama sa bokabularyo. So, dito ay mga katutubong salita na kanilang isinasama sa mga bokabularyo. So, dito ay yung halimbawa nito ay mahay sa Cebuano. So, sa Cebuano ay kapag sinasabi natin mahay o nagmamahay ang isang Cebuano ay ibig sabihin nito ay binigo ang kapwa Cebuano. Para bang ginagamit nila ang katutubong wika na sa Pilipinas at sinasama nila din sa para